Tayo po ay dumako sa Esther pa rin at basahin natin ng chapter 4, verse 14. Ito po ay isa sa mga laging nako-quote na mga verse, ang chapter 4, verse 14 at chapter 4, verse 16. Dahil sa very notable na mga nakasulat dito. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shalt there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? And in verse 16, Go, gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens with fast likewise, and so will I go unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Ito po ang mga salita ni Esther. So, principles to use in time of danger. Ang konteksto po nitong dito sa sinabi, who knoweth whether thou art come, no? So verse 14, to the kingdom for such a time as this. This is a words of Mordecai na kung saan sinabi niya yan kay Esther na sino ang mag-aakala, sino ang baka sakali, no? Na ikaw nga kaya ka dinala rito sa kingdom dahil sa panahong ito. So, minsan ay meron tayong tinatawag na panawagan because of circumstances. No? Hindi naman tayo talaga nagpaplano na gumawa ng isang bagay na drastic or martyrdom or sacrifice ng ating buhay. Subalit, minsan, andyan na lang. Bigla na lang kailangan nating gawin ng isang bagay na baka yun na yung katapusan. Pero hindi pwedeng hindi. Dahil ikaw talaga lang ang pwede na makagawa. Kagaya nung nangyari kay Esther, na dinala siya ng Panginoon as a captive doon sa Babylon, sa Persia. Pagkatapos, hindi naman siya nag-iisip na maging reyna, pero ginawa siyang reyna. Hindi naman siya nag-iisip na maging tagapagsalba ng kanyang bayan, ng kanyang lahi. Pero yun ang mukhang natutumbok ng kanyang buhay. Kaya sabi sa kanya ni Mordecai, pag tumahimik ka lang, pwede rin. Wala kang gagawin, pwede rin. Kaya lang, kikilos ang Panginoon, sabi rito, for if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. Kung hindi ka kikilos, ang laki ng pananampalataya ko sa Panginoon Diyos na hindi tayo mauubos. Dahil tayo ang bayan ng Diyos. Kaya kung hindi ka sasali o hindi ka magpapagamit sa Panginoon, maliligtas pa rin ang lahi natin. Pero ikaw, hindi ka kumilos. Ikaw yung isa sa mga may pwedeng gawin, pero hindi ka kumilos. Hindi ka gumawa ng panawagan na dapat ay pwede mong gawain. Sabi niya, kapag nangyari yan, but thou and thy father's house shall be destroyed. See? Meron kang dapat gawain, hindi mo ginawa, so ililigtas tayo ng Panginoon galing sa ibang pamamaraan, hindi galing sa iyo, na sana ikaw dapat. Dahil di mo ginawa, yung sana ay pwede mong gawin, you will be destroyed. You and your father's house. See? So merong mga principles ditong involved, no, na binabanggit ni Mordecai na yung faith natin sa Panginoon na hindi tayo mawawalan ng kaligtasan.
Hindi tayo mauubos as a church. Hindi tayo magkakaroon ng problema beyond what we can overcome. Ang daming promises ng Panginoon, pero pagka tayo ay hindi faithful or hindi nagpagamit, na nahimik lang tayo, umiwas tayo doon sa responsibilidad, dadating pa rin yung deliverance ng Panginoon. Kaya lang, hindi ikaw yung naging instrumento ng deliverance. Kasi nanahimik ka, walang bahala ka. No? Hindi ikaw yung, umunlad tong church natin. Tapos, yung iba ay nanahimik lang, hindi nag-participate sa mga sacrificial offerings, sa mga attendance, sa mga soul winning, sa mga music. Basta attend lang, tapos uwi. Attend, uwi. O minsan di. Basta yun lang ang, sa tingin niya, yun lang ang trabaho niya, member siya ng church, ganun lang. Wala siyang anything else na more than that. Pero marami sana siyang pwedeng i-contribute. Marami sana siyang talent. Marami sana siyang pwedeng activities na pamunuan. Kaya lang ayaw niya. No? Observer lang siya. What will happen is the Lord will increase the church, grow the church, but yung tao na hindi nagpagamit will be considered by the Lord as unfaithful pagdating ng judgment. No? Ang daming binigay sa'yo, diba? Sabi nga, unto whom much given, much is required. Maraming binigay sa'yo, pero hindi mo ginamit, hindi ka nagpagamit. You have not addicted yourself to the work of God. Maraming resources, maraming talents, maraming skills, maraming time. But you said no. So, yun yung nangyari dito sa scenario na to kay Esther. Kaya, in-encourage ni Mordecai, sabi niya, magpagamit ka. Malay mo, who knoweth? No? Whether thou art come to the kingdom for such a time as this. Malay mo na kaya tayo dinala rito ay talagang itong mangyayari at ikaw nga talaga ang gagamitin. Ikaw nga talaga ang kikilos. Ikaw nga talaga, sa'yo nga talaga nakasalalay. So, go ahead. Pag-isipan mo mabuti. Kaya dahil doon, ito yung lumabas sa bibig ni Esther. Sabi niya, go gather together all the Jews that are present in Shushan. Fast ye for me. Sige. Sige, uncle. No? Sige. Tipunin mo yung mga Jew. Sabihin mo sa kanila, mag-prayer and fasting para sa akin. Kasi, sinabi mo, I will go to the king. Kahit hindi ako tinatawag, bawal yun. Mapahamak ako, mamatay ako. No? Sabi niya, I will go in unto the king which is not according to the law. Bahala na. If I perish, I perish. Kung ako'y mamatay, mamatay ako. Pero hindi pwedeng magsasawalang kibo lang ako. Yun ang isang commitment na kailangan meron ang bawat isang member ng church. No? Kasi hindi mo alam kung kailan kakailanganin niyang ganyang klaseng commitment or service. Hindi mo alam kung kailan, kaya ka binibigyan ng blessing after blessing after blessing, ay hinahanda ka ng Panginoon na sa isang sitwasyon na kailangan lahat ng binigay niya sa iyo ay gagamitin niya, ikaw, pati yung blessing na binigay niya sa iyo, to bless a person, the church, or something else. We don't know. Yun. Hindi pwede yung ang blessing, after blessing, iipunin mo lang para sa sarili mo lang. Hanggang sa
mamatay ka para sa mga anak mo lang. That's not something tinatawag natin na consequential, ano? Hindi ganyan dapat ang ating pananaw sa buhay. Na nag-iipon lang tayo ng blessing, 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 blessing. Tapos, para sa atin lang lahat. No? Dahil binless naman tayo ng Panginoon. Kaya ang prayer natin lagi, tuwing magpe-pray tayo, Lord, bless me more. Bless me some more. No? Kagaya nga nung na meron akong tanong. No, paano kung yung pastor ay niregaluhan ng relos? 5 na yung relos niya. No? Blessing Sabi, bakit? Kung gusto ng church, mayaman yung mga members. Tanggapin niya. Paano kung 400 million na bahay? Kung gusto ibigay bigay ng church. Kaya naman nila. Tapos di naman napabayaan yung gawain, yung church. Bakit hindi? Okay. Kung 5 na yung ganun bahay niya, kaswapangan na yun, sabi ng isa, sumagot. Di ba? Kaswapangan na yun. Meron na siyang 5 ganun. Tapos tatanggapin niya pa yung pang-6. Pabira naman. Di ba? Pwede ka naman magsabing, stop. Di ba? Meron ka namang pwedeng paglaanan na iba nun. Tanggap ka lang ng tanggap. Kahit hindi mo, paano ka titira sa 5 bahay? Meron ba sa atin dito may 5 bahay? Ako yung isang bahay, andito na. Yung isa nandun. Hindi ko pwedeng tirahan yung isa bodega. Pero yan ay mga binigay ng magulang. Gusto ko nga ibenta yung isa Pwede ko ba ibenta yan? Ayaw. Para mabawasan naman. Ipambless natin. No? Para makompleto na to. Di ba? Gamitin natin yung habang buhay pa ako at ako pa yung may desisyon. Habang di pa nawawala sa isip at tinatanggap pa yung pirma ko. Di ba? Dadating ang panahon, wala nang bisa yung pirma mo. Sabi, wala na ho sa wisyo yan. Huwag niyong paniwalaan ang pirma niyan. Di ba? Totoo yun. Pagka dineklara ka ng mga anak mo na, anong tawag doon? Dementia. Patay ka na. Di ba? Wala kang control na lahat sa property mo. Pag di mo naalala ang pangalan ng asawa mo. No? So, bago mangyari yon, mag-isip-isip na tayo. Iyan ay problema lang ng maraming property. Yung walang property, walang ganyang problema. No? Nag-iisip sila, kinabukasan, kaya ulam natin, tosino o itlog lang. Di ba? Pero yung maraming property, lalo na yung, ang dami mo ng property, tanggap ka pa ng tanggap. Tapos, ikaw lang ang gumagamit. At wala kang, iniisip. So, si Esther ay mayroong isang bagay na pwede niyang ibigay for the Jewish race, the Jewish people, for the Lord. Because the survival of the Jewish people is the honor of God. Hindi naman yun para lang sa lahi niya kundi para manatili na ang pangalan ng Panginoong Diyos ay maitaas. Biro mo, mga Jews indestructible. Kahit sino ang gustong umubo sa Kanya. Naikalat na ng Panginoon. Panginoon nagkalat sa kanila Di naman iba Kung ayaw ng Diyos na kumalat sila, hindi sila makakalat. Sila hindi matatalo kahit sila pinakamaliit na bansa. Pero dahil sa kasalanan nila, sa kapalaluan nila, sila ay na-disperse. Sila ay nangamatay, sila ay na-destroy. Pero may natitira lagi. There is a remnant according to the election of grace. Pagkatapos, ngayon,
lagi silang gustong gapiin, ay sila pa rin ang nakakadagdag ng teritoryo. No? Tuwing inaatake sila, dumadagdag yung teritoryo nila. So, ito po ay ang matagal na story. Alam niyo po ba na itong tinatawag na purification na nangyari dito, na yung Jews, imbis na ma-destroy, ay sila yung nanalo, ay sinelebrate ng Panginoon. No? Merong tradition ang mga Jews ng tinatawag na Feast of Purification or Purim, na during the time of the Lord was celebrated and He joined the Feast of Purification. Kaya naniniwala tayo na ang Esther ay part of the Jewish canon. No? So, ito po ay para sa Panginoon na if I perish, I perish. Ito yung buhay ni Esther. So, what are the principles to use in time of danger? Paano ba natin malalaman na it's time to sacrifice my life or my wealth or whatever I have? When the events are already in place, that an evil thing is about to happen, when the estimations point to the fact that you can make a difference, when it seems God has done things unexpectedly, almost supernaturally, that you cannot say it is by mere coincidence, then go ahead and ask your friends, loved ones to pray for you and fast for you and prepare to move and take the risk. That is the principle to use in time of danger. Example, pinasok ng magnanakaw yung inyong bahay. Okay? At syempre, hindi mo alam kung yung mga magnanakaw, kung may baril, may panaksak, mamasake rin kayo para lang makuha yung gamit nyo. Anong gagawin mo? Ikaw naman ay walang baril. Okay? Pero alam mo na merong pumasok. At you and your family are in danger. That is a number one. Events are already in place. Hindi ka naghahanap na manakawang ka. Pinasok kayo. Diba? So, and then that happens. So, anong gagawin mo? Una, siguro, you call the police. No? May mga cellphone tayo ngayon. Dapat alam natin yung police number. Then, subukan mong mag-lock. No? Meron kang safety room, nakalock. Ilalock mo yung sarili mo at yung pamilya mo. Then, hanap ka ng something to defend yourself. No? Kahoy or kutsilyo ng something, no? Or apoy or gasolina. Buusan mo ng gasolina yung mukha. Or whatever. No? Tapos, pang self-defense. Alam mo mamatay ka, but you have to do something. So, yun yung tinatawag natin na in times of danger, what can you do? What will you do? What are you willing to do? Kailangan pag-isipan natin to kasi it happens. At yung hindi nag-iisip nito, yun yung nagugulat at napapatay ng walang kalaban-laban. Diba? Pero alam natin na nangyayari. So you have to think and pray and search for what you can use and determine yourself, be strong, because you know that weakness will not give you an advantage and it just could kill all of you. You could just die. So after prayer and determination, then move. No? Kung andyan siya, talagang pinapasok kayo, nakalock na nga kayo, then that's the time. No? Siguro, kung ikaw yung padre de pamilya, ikaw yung dapat unang mawala. Ikaw yung unang dapat mamatay. Hindi yung susubo mo pa yung misis mo o yung anak mo. No?
Anak, ikaw na muna. Baka mamatay ako eh. Di ba? So, that is an example. In times of danger in the church, halimbawa, pagka merong umaatake sa atin sa salitaan, no? So, tapos, ang tendency ng iba ay manahimik. At sabihin, sige, bahala na si pastor dyan. Kasi trabaho naman niya yan. Or will you step in and defend your church? Yun ang isa sa mga tanungin natin sa ating sarili. And of course, pag-aaralan mo rin what kind of thing you can do, or is it you who can do something to protect your church from harm. And these things should be part of our moral system. No? I believe tinuro sa atin to ng Book of Esther para pag-isipan natin at hindi tayo nagugulat na bakit ako? Diba? Yun ang tendency ng mga hindi handa eh. O ano, gagawin natin? Gawa ka paraan. Bakit ako? Bakit ako? Kayo. Gawa kayo. Ayun. Kasi hindi ka handa. Diba? Pero alam natin that merong mga members of the church, halimbawa tungkol sa church, na sinabi ni Paul, may mga members ng church na who have hazarded their necks for the sake of the gospel. Handa silang ibuwis yung kanilang leeg. Sabihin yung buhay. Kasi noon ang neck ay putulan ng ulo noon eh. No? Handa silang ibuwis ang kanilang buhay for the sake of the gospel. So, what about us? Tayo ba? Pag-isipan na ba natin, kung tayo ay handang sumugod or handang ipagtanggol ang karangalan ng Panginoon, ang handang magpagamit kung sakaling kailangan, at kahit hindi pa tayo kailangan, wala tayo. Ikaw yung una sa mga magsasabing, Lord, here am I, send me. Yun. That's a good attitude. So, for the sake of the gospel, wala dapat reservation.